Morning! Ang message natin ngayon parte sa atin. God, no? The Father, no? God. Kaya, mahal niya tayo, kaya narito tayo sa earth para mahalin natin siya, no? At gawin natin ang mabuti dito sa earth para maligaya siya, no? Na tayo ang pinatira dito sa earth para paglingkuran siya at mahalin siya, no? Ay siya ay minahal din tayo. And the eyes of God ay kailangan natin ay i-accept natin siya, no? God the Father, no? Kayo sa God the Father tayo na siya ang nag-create ng heaven and earth at nagpatira dito sa atin sa earth, kaya i-accept natin siya as our Father in heaven no, kaya mahalin natin siya. Mag-pray tayo always, no? At sa kanya thank you tayo kung ano ang nagawa niya sa ating buhay, na nagsasupport tayo. May narami siyang natulong sa atin, kaya yan ang God. I-accept natin siya as a Father in heaven. Ang next month ay ng wonderful maid. Yan, ginawa yan tayo. Napaka-ano natin, napaka-handsome o napaka-beautiful at nag-successful sa buhay. At kung ano ang natulong niya sa atin, hindi niya siya makatulong kung hindi ka hihiling sa kanya, kung ano. Hindi niya man alam kung ano ang gusto mo. Kaya kailangan natin ay wonderful maid tayo, wapo, no? Yan. Kaya wonderful maid tayo, kailangan ang performance natin ay wonderful din para maligaya ang ating Father and ang Father na nag-create sa atin ng patira dito sa earth, no? Kayo ang napili niya, kaya huwag tayong magawa ng masama, mabuti para maligaya siya. Hindi siya nagsisi na pinatira niya tayo dito sa earth, no? Natin papait at nagpalingkuran ta siya sa malinis na paraan, no? Wala tayong ginawang masama, no? Katulad ng pagnakaw, pagpatay ng kapwa-tao. Yan ang atin gawin, ay tulungan sila, ang mga taong nagkamali, patawarin na, no? At turuan sila ng wastong gawin. Hindi kung mga member of family mo, i-correctionan mo na sila. Kung hindi wasto ang kanilang ginawa, kailangan na natin huwag patagalin. Ipaalam sa kanila na hindi maganda ang ginawa nila, na sa hindi lang sa kanya kundi kayo din, no? Dala kayo sa kahiyan ko ang ginawa niya ay magnakaw, no? At maging lasinggo na basta guliro siya. Kaya yan ay koreksyonan natin. Kaya kung pabayaan natin,
baka makapatay siya ng tao o kung ma-jail siya, kundi tayo din na masisi ng mga tao kaya hindi natin kinoriksyonan ang ating member of family at kung mga kaibigan ang pag-approach natin hindi kay na-obliga mo siya mag ano na ginawa dyan na hindi wasto. Hindi, kundi i-ano natin sa ano, gawan natin ng example. Uti, kung tayo, kung tayo ganyan ang ating behavior, baguhin natin, idala mo ang sarili mo kay para hindi siya mag-isip na siya lang ang kinoriksyonan mo, kundi ikaw rin. Para hindi masama ang loob niya at kung ano ang nasabi mo, i-apply sa buhay niya. Kaya yan ang atin gawin para mahalin tayo ng atin Godfather, no? Yan. Na yan ang gawin natin, forgiven. Yan. Kung nakagawa tayo ng masama, pag magbagong buhay tayo, kundi patawarin tayo ng Godfather natin, no? Kaya, ang gawin natin ay huwag na uli gawin ang hindi maganda, no? Kaya wala tayong patunguhan dyan. Kung gawin natin yan, masama ang tingin ng tao sa atin at hindi tayo respetuhin. Daw wala silang nakita sa lansangan, kaya hindi ka maligaya, no? Mas maligaya ka kung marami ang nagmamahal sa iyo, no? Kaya gawan mo ng mabait at tulugin ko mga may behavior tayo na ganyan nga hindi maligaya ang ating Father. I-eliminate natin yan, magbagong buhay tayo, no? Yan, right? Ang Father in heaven natin ang maligaya kung tayo ay nagmahalan, no? ng love. Love your neighbor, love your enemy. No, ang enemy, kung sino ang may kasalanan, humingi ng tawad, patawarin na agad. Mahalin na. No, yan ang gawin natin. Ang mga anak natin, huwag nating saktan kay hindi pagmamahal yan, no? I-korreksyonan lang natin, i-explain sa kanila na hindi sila magpasaway sa atin, no? Kaya ang atin message noon na ang mga anak kung hindi mo makoreksyonan at paglaki ganyan pa rin siya, no? Kaya kung ipaalam mo sa kanya na mali ang ginawa niya, hindi yan nagawin niya uli, hanggang magtanda ya, hindi na siya gagawa ng hindi maganda. Kaya kailangan natin na koreksyonan ang tao, matanda o bata man. Basta hindi maganda ang ginawa, sekreto mo lang, koreksyonan mo. Huwag mo na ginapahiya mo man doon ang tao. Sana kung ginalitan niya na may maraming tao, hindi na pahiya. Kailangan kayong dalawa i-koreksyonan mo na. Ipakita ang pagmamahal. Kaya ang atin ng gusto, no, ng Panginoon na lahat tayo dito sa earth ay magmahalan at magtulungan. Huwag sa isa't isa pag gawa ng masama, no? Ginalabya tayo, nasong ginabless ya tayo, na?
tayo rin tutulong din sa mga taong kung may maitulong ka, kaya hindi man ang tulong, hindi man lang sa money, kundi sa salita o at sa kung anong matulong mo. Kaya wala kang money, so i-advisean mo siya, anuan mo siya kung maibigay kang mga food o kung ano dyan, no? Kaya ang God, ginalabya tayo, ginablisan niya tayo, kaya tayo din ay mag-bless sa mga kapwa-tao natin, no? Yan ang ginawa sa atin. Ginasyat tayo, accepted, wonderfully made tayo, at ng forgive tayo sa mga kasalanan natin, at ginalabya tayo, mahal niya tayo, hindi siya gusto na mag-suffer tayo dito sa earth. Kaya para hindi tayo mag-suffer sa earth, ginablisingan niya tayo, no? Nablisingan niya tayo. Basta magiging ka lang kung ano sa kanya. Pray always, every day, para makakatawad. Yung katulad natin bala na kapwa-tao natin na nagkwentuhan. Katulad din ang atin, God the Father, na kailangan kwentuhan din natin sa prayer natin, no? Yan, no? Para malaman niya man kung anong gusto mo at ano ang naging bigayan sa iyo nga napasalamatan mo. Kaya yan ang gawin natin. Kaya blessan niya tayo, no? Kaya nag-successful tayo, naganda ang takbo ng buhay natin, magpatayo tayo. Yan, choosing niya tayo. Tayo ang pinili niya. Oh, sino ba ang kung hindi tayo ang pinili ng atin ni God, no? Hindi tayo nakatira dito sa earth. Kaya yan, choosing niya tayo. Kaya para maligaya siya, gawin natin ang gusto niya, hindi tayo mag sa kanya, no? Na ganyan, ang ating ma-pray tayo, ma-go to church, at ang Ten Commandments, 100%, yan ay maligaya na siya. Kaya lahat tayo dito sa earth ay very good na ang manners and right conduct natin. Kaya yan ang gawin natin. Sa mga may pagkamali na kunti, baguhin na natin. Magbagong buhay na tayo, kay napakadali lang. Kung ang sa inyo, sa atin lahat, may ability tayong naibigay sa atin ng God the Father natin. Ito ang gawin natin, iyan ang gamitin natin para sa ating kabuhayan, no? Kung ano ang ability mo, yan. Kung marunong kang magluto, trabaho ka sa mga karinderya o kung mga ibang food establishment, yan, no? Yan ka, kung marunong kang mag-drive, mag-apply ka sa mga series o ano nga mga sasakyan na may salary ka. Okay? Sa malinis na paraan yan. Kaya kailangan ang ating para na maligaya ang atin na magada Father, no? Be na provided for ng enough ng secure. Ginano niya tayo na secure tayo, no? Ang iyan ang atin nga gawin, no?
para wala tayong delikado, mabait tayo. Wala tayong hindi tayo makialam sa buhay ng ating kapwa-tao, no? Kaya kung nag-away sila, mag-asawa, o kung ano, tawagan ng pulis. Ang gawin natin, i-report sa kung sino ang pwede makatulong sa war, no? Yan ay mga pulis. Ikuha natin ang patrol. Tawagan ang patrol, ipunta na yan, dalhin sila sa police department at doon sila mag-arigluhan at magpatawaran. Yani, mga friend, yan ang gawin natin, no? Kaya mahiya tayo na tayo ang pinatira dito sa earth. Kaya kailangan natin ang good performance para maligaya ang ating nag-create ng heaven and earth na ating God the Father, no? Yan. Ang gusto yaman lang, mag-pray tayo, no, sa Kanya kung ano ang gusto natin at kung ano thank you ya kay niling yan mo ay binigay niya, kaya yan ang ating gawin. Ang gusto niyang magpakabait tayo at matulungin, no? Huwag tayo gagawa ng masama para magbagong buhay tayo kung gagawa tayo ng masama. Kaya mga friend, yan ang gawin natin, no? Always. Yan. May ano tayo, may ano tayo dyan, may ano tayong mabilta na pabor sa atin. Bakit? Yan ang ating na kung mabait ka at matulungin, marami ang nagmamahal sa iyo. Kung may sakit ka o kung ano, marami ang tutulong sa iyo. Kaya yan ang ating gawin, no? Maging mabuti at mabait para sa kaligayahan ng ating Panginoon, no? God the Father and kaya mga friend, napaka ingay dito sa amin. Ayan, may mga pulis, mga traffic enforcer na guro na pasaway diyan ang mga tao na hindi sa may line na nagpapunta sa Gaisano. Kaya yan, yan, may mga music sila ay sa Gaisano. In front lang namin, kundi ang ganyan no? Kaya yan ang gawin natin, na finish na tayo. Kaya ang next natin na message ay about sa sakit, no? Kaya ang sakit, maski ang nag-ipon ka, hindi wala tayong tamang tagumpay diyan. Kaya ang ating ipon ay mapunta sa gamot. Kaya gawin natin ang mabuti na hindi tayo magkasakit. Ano ang gawin natin para hindi tayo magkasakit? Huwag mag-abuso sa katawan, no? Yan ang gawin natin. Una sa lahat, ang mga lalaki na mahilig sa mga beer o whiskey o wag, maski soft drinks, maski coffee,
Huwag uminom ng walang laman ang bituka mo, no? Maski kung hindi rice, bread, no? Kay madamit ang ating kolon, no? Yan ang ating ng bituka, no? Magwan siya katulad siya ng root na naglubak-lubak na at kailangan ng ispaltuhin. Yan ang ating bituka. Ang bituka, kung madamit na siya, hindi na siya maagapan, mamamatay ka na. Kaya wala na yan, hindi katulad ng heart, na may kung may mag-donate ng heart nga kung may mamamatay na siya pagkapatay ako din kag i-transfer siguro sa akwat pwede, no? Kung anong ibang part ng atin na katawan na pwede na para mabuhay pa tayo. Pero ang bituka wala na yan. Kaya kailangan huwag natin ipadaliin ang ating buhay sa earth. Kailangan natin ng mga ang hindi pwede sa katawan natin eliminate natin, no? Huwag nang sigihin kay kita na iya ang matalo. Ang mga bisyo natin ay manalo sila, kaya madali nila tayo mapatay, no? Akala nyo ang kaaway natin tao lang, hindi ang tao lang. Ang sakit ang siyang ng buhay mo na hindi mo sana time pa, pero may damage na ang parte ng katawan mo. Kaya ang gawin mo na lang mula ngayon ay ang katawan mo bigyan mo ng pansin. Kung saan yan ang may diferensya, yan ay kailangan ma-cure, no? Kaya hindi lang na mag-suffer ka, kundi mawalan ka na ng pera. Katulad ng may diabetes ka, kaya kain ng matamis, inom ka ng soft drinks kaya na matamis din. Nag-diabetes ka, kailangan na mapadialysis ka. Yan, magastos ka sa gamot, magastos ka sa padialysis, at iba pa, no? At kung sino ang mag-caregiver sa'yo. Kaya yan ay napakalaki na sana ng ipon natin, pero nawala dahil sa sakit. Kaya ang kailangan na natin ang huwag mag-abuso sa katawan, no? Kaya alam naman natin kung ano ang sa atin na explainan natin yan, pero baka nakalimutan nyo na ang mga kinakain natin ang nagbigay ng sakit sa atin, no? Katulad ng pig, no? Baboy, no? Yan ay pig ng high blood ang natin matamo dyan, ma-stroke tayo at heart attack at paralyzed tayo, buhay na patay. Kahit hindi ka nakasalita, hindi ka wheelchair ka na lang, hindi ka nakalakad, parang buhay na patay ka. Kahit hindi ka naman katulong sa mga gawain sa bahay, o hindi ka naman kahanap ng pera para makatulong sa family mo. Kaya daw
buhay ka nga. Pero sa actual nga, bilang bala sa ating mga performance, hindi ka nakaparticipate, parang wala nang kabuluhan ang buhay mo. Pero hindi naman, magapan pa yan, no? Ano lang sa doktor sa ganyan sa heart at sa high blood at mag-exercise tayo kay para mabalik ang kwan ng ating paa at kamay, no? Yan, exercise ang kailangan. At iwasan na ang pagkain ng pig, mga lechon baboy, no? Hindi always, no? Kaya ako, paborito ko ang lechon kawali. Pero na-high blood ako, kaya nag-stop ako. Ano? Tayo lang daw, may tao. Karon lang. White tobe? White pa? Karon. Kaya yan. Ang sa naman, ang sa meat naman, alam natin na kung everyday natin kainin yan, mga cancer tayo. No? Kaya siya ang ng himilya ng cancer sa katawan natin. No? Yan. Yan. Excuse. Siguro, every week, isang araw ka lang dyan, 4 na beses ka lang makakain ng meat, no? Meat. Kaya muna ang nag-cause ng cancer ang meat. Ang pork, pig, lang kung ma-stroke, no? Kung wala kang maintenance sa high blood mo, no? Yan ang ating ang ating kailangan na may jita tayo, no? May jita tayo sa ating kinakain para hindi tayo magkasakit. Ang nag-cause ng sakit sa atin ay maski masarap pa. Huwag na kumain, no? Katulad ng nakin na mahilig ako sa soft drink at sa kape. Sabi ng doktor, stop yan, kay delikado, baka madamit ang stomach mo. Kaya wala na ako, hindi na ako ng soft drink at kape. Wala na ako, meski gusto ko pa, hindi ko na yun, no? Kaya yan ang ating gawin na para hindi tayo magkasakit. Tayo mismo ang magdisiplina sa sarili natin. Tayo ang wag pasaway sa doktor natin. Pasaway, sabi nga ng doktor ko, pasaway ka kay hindi ka nagkain ng kanin morning pa, no? 8, 7, 8. Content, kuha na yan ang bituka mo, nagkuha na yan, garagook na, no? May noise na siya, na ibig sabihin dyan, humingi na siya ng pagkain. Kaya huwag mag-atraso sa pagkain. Kain agad 7, 8, no? Kain na para hindi ka madamit sa bitukan mo, no? Ang ating kulong, no? Kaya mga friend, yan ang gawin natin, no? Katulad na kung may bato tayo sa kidney, pag sabi ng doktor, operahan tayo, huwag ka nang magpa-ligoy-ligoy pa-opera agad. Magbaro tayo ng money ng 5% o 10%. Yan, okay lang, basta buhay tayo, mabayaran natin yan. Kaya, ang gawin natin,
ipapira agad. Kaya yan ang nangyari sa aking husband, no? Sinabihan ng doktor na hindi sa 2 days. Mapaoperahan siya, pero nag 1 week pa nagpa-opera, pero sayang, hindi naagapan, i-dialysis siya, no? Kaya yan. So, ano ang sabi ng doktor? Kay sila ang marunong, sila ang atin sundin. Kung anong sinabi ngayon araw ipa-opera tayo. Hindi ka na mag-desisyon sa sarili mo, kay hindi yan wasto. Nakamali ka, ikaw ang mag-suffer, kay ikaw ang mapunta sa dialysis. Kung na-dialysis ka na, kung daw hindi may kaya ang katawan mo at ang kidney mo ay may damage na, pagka ang ilang parte na lang dyan ang may damage, pagka sige makapunta sa walang damage ang sakit mo, at pagkatapos wala nang mabuti sa kidney mo, mapatay ka na, hindi ka na matulungan. Kaya yan ang ating gawin. Tayo mismo ay magpakonsulta sa doktor, no? Huwag natin antayin na may sakit pa, magsakit pa. Yan nga ang aking lecture noon sa past nga mapano tayo, general check-up 2 years, para malaman kung saan dyan ang may damit sa atin, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kay gusto ng ating Father Never na healthy tayo, walang sakit, no? Kaya yan ang gawin natin para hindi tayo pasaway din sa kanya, no? Kaya mga friend, ang isa pa, tayo no? Na balang matrabaho tayo. Pero wala tayong magawa, kailangan natin whole day tindig tayo kung self-care ka, no? Kung waiter ka, at saka security ka. Huwag nang bago pa. Ang paa natin ay huwag nang ianuhin, no? Huwag natin nang maligo po tayo, pagdating kay dirty tayo, matikibat ba tayo, no? Mahakbat ba tayo, pero nakamali ka, madamage ang ating paa, no? Maging hindi lang barikos, kundi hindi ka na makalakad pagdating ng time na hindi na niya kaya ang pagod niya. Kailangan atin siya, no? I-elevate until ka mag-take a bath, no? Kung yan ang gusto mo, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Katulad ng sa call center, kailangan wag i-anuhin ang ating mata, no? Kung tayo, wag nang ng ating face, no? At kung gusto mo gidya half bath ka na lang, at ang ating tayo din ang masaper kay madami sa ating mata, hindi lang kundi magbarikot pa ang pangit tingnan. Kung may mga tayo dyan, bayin tayo na nagkalabas dito sa ating mga mukha, kundi ang pangit na natin. Kaya mga friend, yan, no? Yan ang gawin natin kay gusto ng atin ng Panginoon, no? God, na wala tayong sakit.
kaya yan nga isinama ko na ang message sa kanya para ano natin ang ating katawan na magtagal tayo sa earth, no? Kaya mga friends, yan ang gawin natin, ha? Yan ang message natin, kaya baka over na tayo sa kwan. Kaya mga friend, gusto ko maging maligaya kayo. Kaya gawin natin ang ating message, ha? I-apply natin sa buhay natin. Kaya tayo din ang makaabil ng kabutihan kung i-ano natin, no? Ang mga kung mag-pray tayo always, kung mag-go to church at tayo din ay tulungan ng ating Panginoon. No? Kani mga friend, thank you sa pakikinig. Love you. Oh, betul ko na sila. Yara na. Wow. Saya na 20 man lang. 20 man lang ka-Diyos. Senda.